iba, pag may malilate dyan, ang tagal mo hinintay, may inis ka, di ba? Huwag mong sayangin. Ayoko naman nagnanakaw. Si Jay Ilagan lang. Siya lang yung nang iwan sa akin. Yung pagiging adik ko. Ano yung pakiramdam na hanggang ngayon hindi ka pa nawawala sa TV? Ang respeto ng industriya sa'yo, andyan pa rin. Siyempre, very grateful ako. Talagang, siyempre, lalo na sa Panginoon na doon sa pinahiram niyang talento. And at the same time, ayoko naman sayangin yon. Dahil pagka may binigay sa iyo ang Diyos, dapat gamitin mo, di ba, para sa mabuti. Kaya yun, patuloy pa rin, hanggat nandyan, hanggat kaya. Noong 2019, na-awardan ka bilang isa sa mga Hall of Famers sa Metro Manila Film Festival. Yes. Kayo ni Maricel, Vilma Nora at Ami Austria. Anong pakiramdam na nakahilera kayo sa mga greats? Nora Honor, Vilma Santos, Maricel Soriano, mga superstar. Eh, siyempre, nakaka-proud. Napaka-blessed ko na mapasama sa hilera nila, di ba? O, ayun, parang naligaw nga ako doon. Pero, siyempre, ayun, masarap sa pakiramdam. And thank you sa Metro Manila Film Festival na na-acknowledge nila. And then, siyempre, yung mga projects na, I'm so blessed na magawa yung mga proyekto na yun. Napaka-blessed ko na magaganda yung mga pelikulang nabigay sa akin. Ano sikreto ng longevity na tinatawag nila? Mula nung nagsimula ka hanggang ngayon, andyan ka pa rin. Unang-una siguro, syempre, kailangan alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo, healthy ka. Kasi dito sa buhay natin, kahit na anong trabaho, ang number one puhunan natin, sarili natin. Katawan natin, isip natin, puso natin. Pangalawa, syempre, yung tulad ng sinabi ko kanina, yung regalo ng Diyos, huwag mong abusuhin, huwag mong sayangin. At the same time, paano magagawa yun? Sige, tuloy pa rin. Tumagap ka pa rin ng trabaho, huwag kang titigil. Pero pagdating sa trabaho na to, importante na nakaka-deliver ka, maayos, maganda, tama ang trabaho mo. Pero mas number one, yung marunong kang makisama, yung attitude mo sa trabaho, yung professional ka. Hindi lang professional sa oras, kundi professional ka pagdating mo sa set, alam mo ng dialogue mo, alam mo na kung anong gagawin mo. Dapat ready ka rin na pag pinalitan yung dialogue mo, bukas din ang utak mo. Kailangan masaya lang. Masaya lang. Kung may maling iba, hayaan mo na. Halimbawa, kung mga may late, kasi ako iba na yung perspective ko ngayon. Yung iba, pag may mali-late yan, ang tagal mo hinintay, may inis ka, di ba? Maghapon kayo pinahintay. Sa akin, okay lang. Sige, pagka ganyan, syempre kawawa. Kaya lang, nakakaawa ang producer, ang production. Maghapon ka na naghintay, saan ka nakakita ng trabaho na naghihintay ka pero bayad ka? Tapos, yung mga nagpahintay, bahala sila sa konsensya nila. And then, hindi na kunan lahat ng eksena. Ibig sabihin, may another day ka, may another bayad ka. O, bakit mo stressin yung sarili mo? Ganun pala yun. Para hirap na problemahin yun. Bakit mo ba problemahin yun? Di ba? naman ako. Pero basta ako, darating ako sa set, gagawin ko yung... Kasi ayoko naman nagnanakaw, di ba? Mahalin dapat ang trabaho. Yun ang bottom line, mahalin ang trabaho. Noong 2021, bakit bigla kang nag-open tungkol sa addiction? Ito ang pinaka-deceiving sa lahat. Sabi ko, okay to ah. Sabi ko, hindi namumula yung mata ko. Aba, pwede ko siya ipangtrabaho. Aba, mas mabilis pa akong magmemorya. Aba, mas maliksi ang katawan ko. Okay ito. Kasi, actually, matagal ko nang nagkaroon ako ng personal relationship kay God 1996. And then, nakilala ko ang Panginoon. Nakilala ko, naging klaro sa akin na may kaligtasan pala. May kasiguraduhan pala na habang buhay, habang nandito tayo sa langit. Noon kasi akala mo, kailangan mo magtrabaho, magpakabait, para noon, trabahuhin mo yung makapunta ka sa langit. Hindi pala. Grasya pala ng Diyos yun. Grasya pala ng Diyos na kaya siya namatay sa krus para noon bayaran lahat ng kasalanan natin. And then, hanggang sa naging Kristiyano na ako, ganyan, nakilala ko si Lord, hanggang sa napag-aralan ko, yung pagmamahal niya sa akin, tapos lahat ng mga, kahit na pangit na nangyari sa buhay mo, pwede niyang baliktarin at gamitin sa maganda. Yung pagiging adik ko nung nakaraan na
hindi ko nilalabas noon, pero nung nasa Panginoon ako, hindi naman noong 2021 ko lang nilabas yun. Pag may mga naiimbita ako, magbigay ng testimony sa mga tao, pino-open na, and then gumawa ako ng vlog. Noong pa ako sinasabihan ng Panginoon na gumawa ka ng vlog, gumawa ka ng na makakapagpalapit kasi make disciples of all nations. Maaabot ko ba lahat yan? Tama na yung social media, ang eksaktong platform para sa mga taong gusto mag-share tungkol sa good news ng Panginoon. Ayan, inumpisahan ko. Talagang kinukulit na ako, ninanag na ako ng Diyos noong pa 1996 pa lang, year 2000, ganyan. Hanggang sige na nga. Talagang sunod-sunod na yung pagkulit niya sa akin. Ginawa ko na nung pandemic. Binigay sa yung trabaho na yan. Para yung mga taong makakasama mo dyan, ma-share mo yung pagmamahal ng Diyos. Para magamit ka ng Diyos. Magamit ka ng Diyos. Hindi talaga maganda yung droga, ma'am. Ay, hindi talaga maganda. Hindi talaga maganda. Talagang never. Pero ang maganda doon, sa pinagdaanan kong yun, nung hindi ko ginagawa kong lahat, hindi ko naman talaga gusto eh. Kasi nung umpisa, parang gusto mo lang magpapayat eh. Kaya lang hindi mo alam, unti-unti, hinahanap mo na, tapos di ka na makakilos, tapos yung tulog ka na ng tulog, wala ka nang magawa. Tapos kain ka ng kain, nananaba ka, paano ka magtatrabaho. Kaya ako naintindihan ko yung mga naging na-addict sa droga na mahirap umalis. Oo, humahanga ako dun sa mga hindi sinubukan yan. Congratulations, napakatibay ninyo. Pero mas humahanga ako sa nanggaling dyan, pero nakaalis, nakaraos, natalikuran yan. Dahil kasi hindi ganun kadali. Kinailangan ko nung nag-Oasis of Love ako, sabi ko, Lord, alam mo, 6 na taong ko tong pinilit alisin. Halos araw-araw pinaglalabanan ko, pero hindi ko kaya. Pero sabi ko ngayon, sige na, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Alisin mo na ito. Inaamin ko, hindi ko kaya. Nung umaga, meron ng baptism of the Holy Spirit. Simula nun. Tapos nung umaga, wala pang 3 days yung retreat eh. Pero wala pang 24 hours, wala na kagad. It was a miracle. Freedom talaga, ma'am. Freedom. Since then, hindi na naulit. At hindi mo na inisip balikan. Wala. Wala nang craving. Nakawala ka to. Ang hirap daw umalis din, ma'am. Mahirap talaga. Ka? Talagang si Lord lang ang kailangan. Yun.